color niya na naman yung ilog. Yun lang, butas tong bota ko. Pumasok na yung tubig sa loob. Linis ng tubig, oh. Ito lang maganda sa mga ilog sa probinsya. Daming isda maliliit. Ano ngayon, Sabado, January 9 ba? 9 ba ngayon o 10? Hindi ko alam. Pero si Bonnie lang kasi sinama ko ngayon dito sa farm. At mahirap pag dalawa ang dala kong bell dyan, kaya isa lang. Si Bonnie, oh. Dadaling ko si Bonnie sa ilog. Ano ngayon, no? Nagsuot ako ng bota kasi medyo malagkit ang lupa. Hindi pa tuyo ang lupa dito sa loob ng farm. Ayan. Kaya kung magchichinelas ka, medyo madulas. Hindi naman maputik, pero madulas kasi ang lupa ngayon. Go. Ayun, nagkokopra. Go, go, go. Move, move. Ayun, mga sagingan, oh. Dito sa area to, familiar si Bonnie, pero mas kwan si Bogart dito eh. Kabisado ni Bogart tong loob ng farm na to. Tong area to, kabisado ni Bogart to. Kasi dito lumaki si Bogart. Mula papi, andito na si Bogart. Nung nandito pa ako nakatira, yung rest house dyan, dito lumaki si Bogart eh. Gumagala lang dito si Bogart kasi wala siyang tali. Madalas walang tali si Bogart dito nun. Pero pag gabi tinatalian ko na siya. Pag daytime walang tali yun. Dito lang yung pakalat-kalat. Malinis dito, oh. Ito mga pinagkoprahan. Ayan. Dami puno. Ito yan. Yung mga coconut na to, ito yung mga dwarf, mabababa lang pero nagbubunga. Ayun. Ayan, kagaya nito, ang daming bunga, oh. Mas gusto kong dalhin dito si Bonnie para do sa ilog. Kasi si Bonnie ang mahilig sa tubig. Pag nakita niya yung ilog, lulusong yung talaga yan doon sa ilog. Hindi kagaya ni Bogart. Si Bogart ayaw niya ng tubig. Yan ang ayoko kay Bogart. Tsaka dito pag dinala ko si Bonnie, kailan bantayan mo. Baka kung saan kasi makarating to si Bonnie, mahirap tawagin. Hindi kagaya ni Bogart. Pag si Bogart dinala mo dito, walang problema eh. Isang tawag ko lang sa kanya, bumabalik agad si Bogart. Kasi nga, kabisado niya ang lugar na to. Lahat ng sulok, lalaki na pala dito ng no? Oo, masukal na. Ito yung bandang patag yan. Masukal na nga, oh. Hindi na naarawan yung ilalim. Maraming saging. Daming palwa. Yung mga pinagputulan na ng coconut. Yung coconut kasi kailan linisan mo rin yan para maganda ang bunga ng coconut mo. Daming saging, no? Daming bunga yung saging dito. Ito pa mga ayun, oh, may bunga. Ito pa, meron din bunga.
Ayun, mga nakatumbang puno ng saging. Ibig sabihin yan, pinagharbisan yan. Kasi ang saging, once lang yan magbunga, tapos kailangan mo nang putulin. Ayun pala yung piggery. Pero dito kami sa ilog ni Bon. Dito ko dadalhin si Bon sa may ilog. Pone! Yung pinag-ano ng tuba ni Danilo. Yung nag-harvest ng tuba. Go, go, go. Move. Naku, mukhang malumot yung ilog. Oo, malumot. Ito isa sa mga daanan papunta dito sa ilog. Kung lulusong ka dito sa ilog. Punahin ko yan. Go. Hinihintay niya akong bumaba. Kasi hindi siya sigurado kung dito kami pupunta. Ngayon na si Bonnie. Hindi niya alam kung pupunta talaga kami dito sa ilog o hindi. Kaya hindi siya basta-basta lumulusong. Ayan na. Yan ang maganda kay Bonnie. Kanya talaga ang tubig. Kung si Bogart nang dinala ko dito, hindi yan lulusong dito. Ayaw ni Bogart ng tubig. Yan si Bonnie, oh. Ini-explore niya na naman yung ilog. Pangatlong punta na ni Bonnie dito sa area to. Kasi yung mga unang punta ni Bonnie sa ilog, dun sa may bandang piggery, dun ko siya dinadala. Yung lang, butas tong bota ko. Ayan, pumasok na yung tubig sa loob. Ako ng tinapay. Ayan si Bonnie. Linis ng tubig, oh. Ito lang maganda sa mga ilog sa probinsya. Ang daming isda, maliliit. Hindi lang makita dito sa camera. Yan, dito yung piggery, oh. Ganda dyan. Ito tong side na to, sa right side, ito ang property ni Pastor. Paikot yan. Dito sa farm, yan ang property niya. Itong left side, iba na may-ari yan. Ganda ng tubig. Ang daming isda, maliliit. Kaya lang hindi makita dito sa camera. Yan si Bonnie, oh. Ni-explore niya talaga ang tubig. Ngayon kung si Bogart ang dinala ko dito, nandiyan lang si Bogart sa walang tubig. Ayaw niya sa tubig, eh. Si Bogart kasi playful. Si Bogart, mahilig siya maglaro, tumakbo-takbo, mag-ikot. Pero pagdating sa tubig, ayaw niya. Yan ang ayaw ko kay Bogart. Hindi siya maasahan sa tubig. Ang daming bato, graba. Makakakuha ka dito ng mga graba, buhangin. Pero yung buhangin, kailangan bistayin mo muna o kaya banlawan mo. Kasi may halong putik, eh. Eh, no, laki ng pondo ng buhangin doon, no. Pero may kahalong putik kasi yan. Kaya kung gagamitin mo pang construction yung buhangin, banlawan mo muna para maalis mo yung putik. Ayan, pinupuntahan ni Bonnie, malalim yan. Yan ang maganda rito. Yan, dito kami sa kabilang side ng ilog. Laki ng pondo ng buhangin doon, no? May video ko nun dito. Yung pondo ng buhangin lupa, hindi ganyan mababa. I-flat yan, parang ganito lang. Ayan. Nagbabago kasi ang landscape ng ilog. Depende sa tubig, yung agos, yung lakas ng agos. Galing sa taas, doon lang yan nagbabago. Kumisan, yung tambak na yan, andi dito. Pero ngayon, andi dito siya. Ito malalim tong area nito, eh. Ayan, pinunta. Eh, palaka. Kala ko isda. Nahulog na yung puno sa akin. Ano si Bonnie.
enjoy si Bonnie. Mahilig kasi sa tubig to si Bonnie. Yan, malalim yan, mga hita. Yan, mas malalim yan dito, hanggang bewang yan. Tapos bandaron doon sa sulok na yun, yan mga malalim hanggang dibdib. Pero ngayon, baka ngayon mababaw yan. Kasi kuminsan natatabunan ng lupa tsaka buhangin. Takbo lang ng takbo yan. Yan ang... Kaya si Bonnie magandang dalhin dito sa ilog eh. Kasi gusto niyan tubig. Hindi kagaya nung isa, yung isa ayaw sa tubig. Walang silbi sa tubig si Bogart. Ano siya, kabaliktaran ni Bonnie. Bonnie walang pakialam, malalim, mababaw, basta tubig. No, madumi yan. Ano ko kayo pupuntahan tong, hindi ako makatawid papunta do sa ilog dahil malalim to, mababasa yung shorts ko eh. Hanggang hita yan eh, banda ron hanggang hita din. Kaya bumalik ako do sa pinanggalingan ko para mapuntahan ko yung piggery. Ganda oh. Saan yung malaking po? Ay, wala na yung malaking puno dito, pinutol nila. Dati may malaking puno dito, yung acacia. Pareho niya no. Ayan yung malaki na yan no. Meron dito, pinutol nila, sayang. Kasi may malaking puno dito, kagaya niyan, parehong-pareho ang size niyan. Ganyan din kataas, malago din yung dahon. Kuminsan tinatambayan ng agila. Eh ngayon, pinutol na, di walang tambayan. Baka dito tumatambay ngayon yung agila. Yung agila kasi dito, ano yan, buong Mindanao iniikutan yan, palipat-lipat yan. Kung saan saan nakakarating. Kuminsan nasa Del Sur, kuminsan nasa Davao, kuminsan nasa Bukidnon, kuminsan nasa Surigao, kuminsan naman dito sa Del Norte. Iniikutan nilang buong Mindanao eh. Pang long range kasi ang mga agila eh. Malayo nararating nila. Balik tayo doon, puntahan natin yung piggery. Ano ba itsura ng piggery? Linis ng tubig oh. Kaya tingnan mo mga tubig pag sa probinsya, ang laki ng pagkakalinis. Nakikita mo yung ilalim. Medyo mabato lang, kaya dapat ingat ka rin sa paglalakad. Hindi matutumba ka pag naalangan ka ng apak, hindi nagbalanse yung inapakan mo, tutumba ka. Itong area to, yung sagingan, puro saging din ano, dami puno. Malalim to. Pupuntahan ko yung piggery. Tingnan natin kung ano itsura doon sa piggery. Yan yung buhangin, no? May kasamang putik. Ang dami yung buhangin dito. Kaya kung ang property mo malapit ka sa ilog, kagaya ng ganito, libre ka na sa buhangin. Kung magpapasimento ka, may gagawin ka, libre ka sa buhangin. Labor na lang gagastusin mo para hakutin yung buhangin, bistay mo yung buhangin para mapino. May time ka pa, maselan ka, banlawan mo yung buhangin, kasi yung buhangin dito may halong putik, nahirinan. Lagi niyang inaano kasi yung tubig eh, nakabuka bunganga niya eh. Ito na yung piggery. Walang laman, malinis. Sayang, 5 cubicle pa naman. Ay, bumuka yung nandun yung poste oh. Dapat yung maremedyo pag ginamit uli. Bumuka oh. Ba't walang kuwan yan doon? Natanggal. Puntahan ko nga yun. Ba't
Wala yung kanya dun. Wala yung drinker, yung linya. Alam ko may linya ng drinker yan eh. Ba't wala na? O hindi ko ba nalagyan? Parang hindi ko nga nalagyan to. Hindi nga nalagyan. Abang lang. Dito ko tinatapon ng waste ng mga baboy. Ito ang problema, bumuka oh. Nabakbak. Ba't kaya nabakbak to? Ayun, kailangan semento ulit. Sayang, mayroon pa akong jetmatic doon, yung bomba. Kasi yung drum, imbakan ng tubig. Kasi hindi, wala namang supply dito ng yung local water. Wala dito yan eh. Ang source ko lang ng tubig noon talaga ilog, tapos may pump ako, hindi gasolina, higupin ng tubig sa ilog, pupunuin to, tsaka yung drinking, yung dalawa. Kasi kasama din yung dito yung panaguhugas, paliguan. Yan ang source ng tubig. May 2 drum ako dito. Sino kayo kumuha nun? Nilalagyan ko ng feeds. Tapos yung mga kahoy dito pinagkukuha, pinanggagatong siguro nila. Ang basura. Ang daming kuha ng palwa oh. Yung mga kuha ng coconut. Tapos yung mga bunot kasi nagkokopra sila. Last week nagkopra, tapos na yung kopra nila eh. Bago lang to. Ito yung, ayun yung mango plantation. Ito yung pinakalas dito sa baba. Tapos yan, dami yan. Siguro mga 50 puno dito sa area to. May mga 50. Papunta yan doon sa gate ng farm. Puro mangga yan doon, pababa. Ang dami oh. Kailan kaya sila mag-spray dito? Naka 2 years na yung contractor dito nag-spray ng mangga, failure. Kasi na-chechempon siya ng pangit na panahon. Pag spray niya, na-apektuhan yung mga bulaklak, nasisira. Hindi natutuloy yung pagbunga, nasisira yung bunga. Ewan ko lang tong 2026 kung mag-spray siya ngayon, kailan kaya. Tahimik. Masukal talaga to. Kasi puro saging. Ano to, 5 years ago, gulayan to ni Pastor. Mga talong, okra, sili, andyan. Tas banda ron yung mga pechay, sitaw, radish. Ang dami, gulayan dun i-Pastor dito. 5 years ago. Ngayon wala na. Kasi yung cost ng labor mataas. Yan, nag-adjust si Pastor. Nagsagingan na lang sa banana plantation kasi mababa ang cost of labor mo. Ilang tao lang kailangan mo lang maglilinis, mag-harvest, yun lang, mag-ahakot. Mantalang ang vegetable farming matrabaho. Yung preparation, pagbungkal, pagtanim, pagdilig, paglagay ng abono, pag-harvest, matagal yan. Naalala ko nun yung kasagsagan ng pag vegetable farming ni Pastor nandito. Ang tao niya ata 15. O biruin mo yun, 15 tao. Magkano ang per week na pasweldo mo dun? Laking pera nun. Tapos ang harvest, maraming harvest, pero kasi dito sa probinsya mura naman ang gulay. Halos break even ka lang, konti lang ang kita mo. Yung return of investment mo do sa pag vegetable farming, makuha mo yun. Kaya lang yung kita, yung profit maliit. Kasi mura nga ang gulay dito. Pero kung madala lang sa Luzon yung mga gulay niya, malaki ang pera dyan. Mahal ang gulay sa Luzon eh. Pero galing ka Mindanao, hindi mo na i-travel yan. Dito lang sa Mindanao, ubos yan ang gulay mo rito. Kawawa, sayang tong pigiri ko. Wala eh. Wala tayong makitang sponsor na pwedeng tumulong, magbigay ng puhunan uli. Sa ngayon kasi 2026,
Hanggang last year medyo dumadami ng supply ng piglet, kaya lang nagmahal din ang piglet. Dati ano lang 2,500, ngayon daw nasa 4,000 na. Tapos tumaas din ng feeds, kaya kung mag-start uli ako, ang bintahe ko lang, meron na akong pig pen, meron na akong kulungan, yung mga baboy na lang feeds uli. Pero malaking puhunan pa rin yun eh. Yan ang wala ako, yung puhunan. Nung may baboy pa ako nun, ganitong oras andi dito pa ako nun, naasikaso ko yung mga baboy. Halos buong araw ko nauubos ko dito pag standby dito sa piggery, kasi lilinisan mo yan, pakakainin mo, tapos yung paligid nililinis mo. Kulang ang 3 oras para gawin mo yan. Lipat tayo doon sa kabila. Labas na tayo, umiinit na. Pabalik na kami ni Bonnie. Kapal ng mga damo dito. Mabilis ang pagkapal ng damo kasi nag-uulan. Since last year 2025, pagpasok ng rainy season, panay ang ulan, kaya makapal ang damo. Sayang tong kubo na to. Ito yung pahingahan dati nung gulayan, nagugulay si pastor. Wala ng tao. Dati may tumira dito, wala na ata. Bubulok na oh, sayang. Wala na atang tao. Wala na eh. Dati may CR dito, naginiba na pala yung CR. Yan oh, may CR dati dyan, pawid lang, gawa sa kawayan, light material. Wala, nabulok na kasi, unang nabulok yun eh. Ito sayang to, puno ng siniguelas, natumba kasi yan ng bagyo 5 years ago din. Sayang. Daming kunang saging, bunga oh. Lalaki ng bunga. May balinghoy. Ibo ni maligalig. Takbo ng takbo, sige. Pabalik na kami sa farm. Sa farm. Farm gate. Pauwi na. At pagod na to si Bonnie. Hinihingal na. Madali lang ipasyal si Bonnie, madaling kontrolin kasi mag-isa lang. Pero kung dalawa kasi ang dala ko, sinama ko si Bogart, mahirap eh. Si Bogart kasi pag nandi dito yan, may sariling mundo yung lokong yan eh. May puso pa oh. Ito walang bunga. Sayang. Susunod puntaan ko yung sa patag, ikutang ko yung maraming saging dun oh. Daming puno niyan, daming bunga yan. Kaya ang harvest ni pastor ng saging non-stop. Lalo nga yung masipag magbunga ang mga saging kasi basa lagi ang lupa dahil nag-uulan. Yan ang gusto ng saging eh. Ang saging kasi matakaw sa tubig. Yung mga coconut niyan, daming bunga oh. Nakapag-copra na yan pero ang dami pa rin oh. Kaya next na copra nila, marami na naman. Hanggang doon sa taas yan oh. Yung nasa taas nga, ang lalaki na ng kon, pero hindi pa nagbubunga. Another 3 years pa yan, magbubunga na yan. Pauwi na kami ni Bonnie. Go, move. Ito na yung mga dwarf coconut. Ang baba pa lang, nagbubunga na. Hindi kagaya ng mga regular coconut, 10 years 15 years bago magbunga. Tagal. Tsaka ang tataas. Ito mabababa lang oh. Wala pang 10 years yung mga yan. Itong mga dwarf
Pero ang dami ng kopra nakuha dito ni Pastor. Nakapag-kopra na siya rito ilang beses na. Kaya lang ang regular coconut kasi malalaki ang bunga talaga niyan. Mas malaki ang bunga ng regular coconut kaysa sa dwarf. Ang dwarf kasi malaki din naman ang bunga niya. Pero iba talaga yung regular, malalaki talaga yan. Tapos depende rin sa lupa. Kung mataba ang lupa mo, maganda ang bunga niyan. Maraming bunga, malalaki ang bunga. Ganyan ang coconut. Go, move. Ito si Bonnie, naghahanap to ng hahabulin ang paglalaruan niya Hindi ito yung rest house. Go. Puro saging, oh. Saging coconut. Natin nagko-kopra. Kopra season ngayon eh. Dami oh. Nagbabago tong landscape ng daanan dito, tong trail. Depende sa putik. Nag-i-erode kasi ang lupa. Kaya naiiba yung, ito kasi ang daanan talaga. Kung naglalakad, yung kung sa English yung trail, yung daanan. Go. Yan, dito na tayo sa gate. Ito yung sinasabi ko na manggahan, oh, malapit sa gate. Yan yung entrance, yung gate. Ayan, oh. Nakakamiss yung mangga nun. Yung last harvest nila nun. Sus, ano ata, inabot sila ng 3 days sa pag-harvest. Sa dami ng mangga, sa dami ng hina-harvest, 3 days sila nag-harvest. Punong-puno. Dito sila nag-i-impake nun, no? Malilim pa nun dito kasi may 5 puno dito ng mahogany, kaya malilim 'tong lugar. Ngayon medyo mainit na kasi wala na ang natirang mahogany, na lang, oh, yung mga bagong tanim. Yung mangga, oh. Ngani, pagod si Bonnie, oh. Exercise. Itong kubo dito nabulok na, oh. Itong kubon to, nung vegetable farming ni Pastor, dito dinadala lahat. Dito sinosort out, tas may malaking mesa dyan. Sinosort out dito lahat ng gulay, inaayos yan, kinaklasify nila yan, yung malalaki, yung maliliit, yung mga depor, yung mga reject. Yung mga reject kasi binibigay ni Pastor do sa mga worker niya. Busy nun ang tao dito nun, dami. Mga alas 10 na bago siya makapag-deliver. Yung iba naman na nagtitinda ng gulay din sa merkado, dinadayo dito, sila kumukuha. Unahan din kasi kuminsan. Tagal nang walang ilang taon na rin vegetable farming. Magandang panahon.
medyo may konting ulap dito sa poblasyon. Hanggang dito na lang po. Kung umabot kayo sa dulo ng video ko, don't forget to like and share and please subscribe. Parang tulong nyo na lang po sa channel ko dito sa YouTube. Meron din ako sa Facebook and TikTok. Pinoy Light din ako sa TikTok. Makikita niyan sa screen. Yan ang TikTok page ko. Sa Facebook, eto naman. Maraming salamat po.